Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Ang unang nangyari sa atin, tayo na born again. Tanungin mo yung sa katabi mo kung siya born again. Because except a man be born again, except a woman be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water and the Spirit, no man can enter into the kingdom of God. So, hindi po nagtapos sa born-again experience. Para po yung baseball. First base lang po yun. Wala pong nanalong team na nanatili ang player sa first base. Kailangan pong lumipat sa second base. So, the player has to touch the base. Kailangan pag na-born again ang isang tao, kailangan meron po siyang malikhang kapatiran. So meron ka po bang dinadaluhan na nakikipagkwentuhan ka dun sa kapatiran? Ang tawag po dun ay brotherhood, sisterhood, of fellowship. So after the born-again experience, you must have fellowship. Dahil hindi ho pwedeng ang isang baga ay maglagablab. Kailangan pong maraming bagang tumpok-tumpok para magliyab. At ano ang layunin ng fellowship? So that you can touch the unbeliever. Through the witness na mangyayari sa iyong buhay because you pray with one another and in agreement, pray in the name of Jesus na ma-born again ang iyong mga mahal sa buhay. That way, ikaw po ay gagamitin na mabunga ng Diyos. Kaya nga sabi po ng Biblia, turo ng Panginoon, ang salita ay hindi namunga dahil nahadlangan ng dawag, nahadlangan ng mga bagay ng sanlibutan. The word became unfruitful because of the cares of this world. And nais ko pong ipaunawa sa inyo, we are not attending revival for our own selves. We are attending revival to show to God that He can use you. Amen po ba? Hindi para lang gumaling sa sakit, para po maraming may sakit ang mapagaling sa pamamagitan mo. Amen? Ang Diyos po ay napakabuti. You have to multiply yourself. Dahil tayo po ay nagmumultiply tayo, hindi pwedeng mag-isa ka. Sapagkat hindi mo po makukontain yung kaligayahang nasa iyo na dala ng Panginoong Hesus. Kapag yan po ay iyong sinikil, sasambulat ka. Kaya kailangan iyong ipatutuo ang kadakilaan, ang kabutihan ng Diyos. And the testimony of your life na may nabago sa iyo. Sana ang pagbabago ay ganito. Dati, 1 oras kung makipagchismisan, ngayon, 2 na. Hindi yung pwede yung gano'n. Kailangan po ang pagbabago ay patungo sa mabuti. Amen? Hallelujah. Purihin ng Panginoon. So the Word of God, ito po'y nagmumultiply. It will not return empty. It will always multiply. To some, it will be seed. To some, it will be bread. Either way, or both ways, seed and bread. Bread to the eater, seed to the sower. Kaya, kung unawain po natin, ang Diyos lamang po ang may hawak ng ating kalusugan, ng ating kasaganaan. Wag mo pong susukatin ng Diyos.
Amen? Kaya po, may mga pagkakataong tayo ay tuloy-tuloy kahit gabi, alam mo, para hindi mahadlangan yung ating fellowship with God. Kaya nga po, huwag mo ring ikaririndi. Ano po? Tatanungin ko kayo. Kayo po ba ay banal at walang kapintasan? Yan, salamat sa impit na sagot. Kayo po ba ay kailanman ay hindi nagsinungaling? Salamat, tahimik lahat. So, atin pong unawaing mabuti, tayo po ay nagkakasala, pero hindi pa rin tayo itinatakwil ng Diyos. Kilala niyo po ba si Job? Si Job na napakababa, si Job na malinis ang puso, si Job na tama ang kaniyang pamumuhay, pero natadtad ng pigsa ang buo niyang katawan. So kung titingnan mo po ang Biblia sa Job chapter 1, pag-aaralan mo po, hindi dapat siyang magkasakit ng pigsa. Kung ikay nagkapigsa, ako'y nagkapigsa, talagang iba po ang kirot ng pigsa. Hindi bali kung sa Ilocano napigsat. Okay lang yun, pero hindi naman yun pigsa. Ano po? Yung napigsat ay medyo mahirap. Ano po? Ayun, yung. So, ngayon ating unawaing mabuti. Si Hezekiah ay matuwid na hari. Siya po ay pinuri ng Diyos sa pamagitan ng propeta. Yan po nasa 1 Kings 20. At doon po sa pagpuri o 2 Kings 20, sa pagpuri po, talagang si Hezekiah, doon sa chapter 19 bago mag-verse 20, o chapter 20, ang sabi po doon, si Hezekiah ay kalugod-lugod sa Diyos dahil siya ay napakamapagpakumbaba at masunurin sa Diyos. Pero sa 20 verse 1, 2 Kings 20 verse 1, ang sabi ron, at si Hezekiah ay nagkasakit ng malubha. Banal. Walang kapintasan. Nagkasakit ng malubha. So, nais ko pong inyong makita dito, ang Diyos ang nasusunod, hindi ang ating kabanalan. Amen po ba? Kaya para hindi po kayo mapagod, para hindi po kayo magsawa, para hindi kayo maghinampo, dahil laging tama ang Diyos. Amen? Amen? Kaya siya ay dumalangin. Ang wag mong kaliligtaan at wag na hindi mo gagawin, dumalangin ka. At siya ay nakiusap sa Diyos at siya ay umiyak ng buong kapaitan. Kailangan po yung totohanang panalangin, hindi panapanalanginan lang. So he wept bitterly, he faced the walls, at siya po umiyak. At ang sabi niya, Lord, remember that I am obedient to you. Alam mo, inutusan ng Diyos ang propetang Isaias, hindi pa nakakababa sa hagdanan ng palasyo. Bumalik, sabi ng Diyos, bumalik ka! At sabihin mo na si Hezekiah ay narinig ko ang kanyang panalangin at siya ay gumaling na. Makinig po muna kayong mabuti bago mag-react. Just be responsive. Nung kausapin ng Diyos si Abraham, Abraham, iwan mo ang iyong bayan at ang iyong mga kamag-anak. At dadaling kita, listen, kakaiba po itong araw na ito, dadaling kita sa isang lungsod na hindi itinayo ng tao. Binigyan ba siya ng mapa? Binigyan ba siya ng instruction? Wala po. Kaya nga, pansinin po natin, kaya tayo maraming kabiguan. Dahil hinuhulaan natin kung ano ang gusto ng Diyos. May mga pagkakataong lumalapit tayo, Diyos ko, gusto mo ba ito? Hindi po ganun ang relasyon. Panginoon, ano po ang gusto mo? Kailangan dun po tayo tumayo, heto ako, Panginoon. Gawin mo ang ibig mo.
Hindi po tayo pwedeng makapamili. Sapagkat hindi iyon ang regla ng salita ng Diyos. Ang Diyos po ang masusunod, hindi tayo. Kaya kung walang ipinagagawa ang Diyos, matulog ka na lang. Hello? Dahil mapapagod ka kapag hindi ipinagagawa ng Diyos. Pero pag narinig mong ipinagagawa ng Diyos, gumawa ka na at hindi ka mapapagod. Kaya nga po, ngayong espesyal na araw na ito, meron pong napakahalagang mensahe ang Panginoon. Dahil ito, pag naulit itong triple numbers, pansinin po natin, balik kasaysayan tayo. Tayo po'y inutusan ng Diyos ngayong 2012 na magkaroon ng 7 nights revival. Di po ba nagtapos tayo? And then after that, ang sabi ng Diyos, triple nights. So ang unang triple nights ay magnificent triple nights, noble triple nights, waves. And then pagkatapos, dozen. So 12 nights of revival. At ito na nga po, tapos idinagdag ng Panginoon itong napakagandang tripling inulit na numero. 12, 12, 12. Mamaya po yung pinakang mensahe, ito po ay adlib. Ito po ay pagpapahayag sa inyo ng kahalagahan ng araw na ito. At ako po naman naniniwala na kayo ay, yun lang presensya mo, pinagpala ka na. Amen. Pero kapag isinabuhay mo yung iyong maririnig, higit kang pinagpala. Amen. Kaya pansinin po natin, ang pagpapala po ay nagsisimula sa pakikinig. Because faith comes by hearing and hearing by the word of God. But work follow after you have faith. Ang paggawa po ay susunod kapag ikaw po ay may pananalig. Ngayon, bakit nga ba tayo nagkakatipon ngayon? At sa mga nagdaang araw po, dahil nga po ako'y nakikinig, so, ang mga tala ng aking narinig, hindi pa po ito yung pinakang tampok na mensahe. Pero ang unang narinig ko, that today is the exact hour of deliverance. And then, ang sumunod, now moment of deliverance. Exact hour of deliverance, now moment of deliverance. Pag sinabi pong eksakto, tamang oras. Pag sinabing now moment, ito ay ngayong sandaling ito. Kaya't kung atin pong unawain, what is the exactness of our time and our moment? Ano po kaya yun? Ngayon, nakikinig akong patuloy, nagsisiyasat ako at nagbababad nga ako dito sa opisina ng ilang araw since Monday. At ako ay nakikinig, nakikipagniig. At dinala ako ng Panginoon, at ang sabi ng Panginoon, assess the wars na nangyari sa daigdig, partikular na sa Biblia. Iyong pag-aralan, siyasatin mo ang mga digmaan. Bakit ba may digmaan? Dahil ang tao ayaw nilang isali ang Diyos, kaya may digmaan. Pero kung ang tao lamang ay lahat ay sasangguni sa Diyos, wala pong away. Bagamat matatalino ang mga tao, pero kapag isinaisang tabi nila ang Diyos at hindi isinama sa mga balak, nagugulo po yung buhay ng tao. Kaya't nanalangin ako at ang sabi ko, ano ang i-assist ko, Panginoon? Anong digmaan?
At kapag inyong natuklasan itong mahalagang katotohanan tungkol sa digmaan, ikaw po ay magiging ibang-iba na simula ngayong gabi. Ano nga ba yung digmaan? Tanungin mo nga yung katabi, meron ka bang na uunawa dun sa digmaan? Kailan ang unang digmaan nangyari? Yun po'y nangyari sa Eden. At yun po'y naulit ay sa Mount of Temptation. So hindi ko po tinutukoy yung mga military wars. Hindi po yun. Ang akin pong naulinigan, bumalik ka sa Eden. Bumalik ka sa Mount of Temptation. At iyong kilalanin ang kaaway. Pero huwag ka pong matatakot kay Satanas dahil ikaw ay merong may-ari sa iyo. Ang may-ari sa bawat isa sa atin, ang Panginoong Hesukristo. Ito po, tatanungin ko kayo ng isang practical na tanong. Kung ikaw po ba ay may alagang asong nakatali sa loob ng iyong bakuran at may gustong pulutanin yun, ibibigay mo ba yung iyong aso? Hindi. Hindi mo pasasaling ang iyong aso. Bakit? Dahil ikaw ang may-ari. Aso pa lang yun at tao. Pero ikaw, tinubos, ako, tinubos, tayong lahat ay binayaran ng dugo ng Panginoong Hesukristo. So, sino ang may-ari sa iyo at sino ang may-ari sa akin? Sino ang may-ari sa ating lahat? Ang Panginoong Hesukristo. Kaya walang karapatan si Satanas na gawang ka ng kalokohan o kasiraan na walang pahintulot ang may-ari. Amen po ba? Siya'y talunan at wala siyang karapatan na ikaw ay giyagisin, bigyan ng kung ano-anong mga kalituhan sa iyong isipan. Pero ating pansinin, merong nakita si Satanas na paraan dahil nga siya ay mandaraya. Alam mo, kapag puro sarili natin ang ating inatupag, mapaglalalangan tayo ng kaaway. Alin po ba ang una? Di ba, ang dakilang utos ay ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas. At ang pangalawang katulad ng una ay ang ibigin ng kapwa. Pero, hindi po maiibig ng isang tao ang kanyang kapwa kung hindi niya iniibig ang kanyang sarili. Ibig sabihin, charity begins at home. Kaya nga, kilalanin natin ang mahalagang katotohanan at pakinggan natin ang katotohanan nang hindi tayo mapaglalangan. Una, the battlefield is the mind. Ang lugar ng digmaan ay ang isipan ng tao. At ang labanan ay para sidlan ng takot ang tao sa kanyang isipan. Kaya pag natatakot kang dumalo ng revival na walang kasama, ikaw ay napaglalangan ni Satanas. Hello? Alam mo, pag-uusap lang naman yan, parang magbebenta ka ng 1 kilong mani. Ano ang kagandahan ng itinitinda mong peanut? Prito ba yun sa'yo o brittle? So, pansinin po natin, iisang uri ng mani pero iba ang paraan ng pagkahanda. Pag pritong mani sa kanto, meron 10 piso. Pero pag yun pong nakabote, medyo mahal po yun. Pero pag gusto mo, kahit medyo mahal, bibilhin mo. Dahil gusto mo Maghihintay ka na lang kung pa 10 pisong mani ka dati, iipunin mo na muna yan para mabili mo yung worth 70 pesos na isang bote na linagyan ng asukal na mani. Ngayon, pansinin po natin.
ang battlefield ay sa isipan. Ito po yung pamamaraan ni Satanas. Talunan po siya. Pero meron po siyang isipan na laging salungat sa Diyos. At hindi po niya inagaw ng puwersahan yung inilagay ng Diyos kay Adan na authority and power and dominion. Hindi po niya pinwersa. Natutunan po yan ng mga inchik, ng mga komunista. Dati, pinahihirapan nila, ibinibiti nila, ginugulpi nila, pero ang lumalabas sa mga nahuhuling sundalong Amerikano ay yun lamang kanilang ranggo, pangalan at number, dog tag number. Ngayon, iniba nila ang paraan. Pag nakakahuli sila ngayon ng preso, binibigyan ng kape, ng newspaper, at pinag-i-enjoy. Para ipakita nila ang mukha ng China na mababait pala ang mga komunista. Kaya kung makikita natin ang China, ang mga city nila magaganda, pero hindi ang probinsya. Bakit? Dahil ang komunismong gobyerno ay nasa mga lalawigan, pero sa city, katulad ng Hong Kong, nandun ang democracy. That is the way Satan work. Kaya nga, ito ang unang ginawa niya kay Eva. Hindi niya nilapitan si Adan. Dahil ang lalaki ay malambot ang puso sa babae. Tingnan mo ang iyong katabi. Mula pa noong unang panahon, totoo na yan. Sapagkat ang babae ay tadyang ng lalaki. Kaya hindi pwedeng maghiwalay ang lalaki at babae. Kaya kailangan ang lalaki at babae ay matibay. Kaya kailangan mahal ng lalaki ang babae para maging malusog ang pananampalataya ng babae sa Diyos na sinasamba ng lalaki. Hello? Sapagkat ang babae, pag sumuporta po yan, walang makapaninira sa kanyang asawan lalaki. Kaya napakahalaga po nito. Ang linapitan ni Satanas ay si Eva. Ito po ang paraan ni Satanas. Sa isipan po yan, sa isipan. Talaga bang ikay mamamatay? So, he started the conversation with a question. Talaga bang, pag dumalo ka ng revival, ay uunlad ka? Mag-iisip ka na agad nun. Oo nga, no? Ano nga bang nangyayari doon? Puro offering doon. So, yun po ang isang unang-unang hakbang ng dyablo. Dulutan ka ng pag-aalinlangan. Hello? At yun yung pamamaraan ni Satanas, nagsisimulay sa tanong. Talaga bang mamamatay ka pag kinain mo yung bunga ng puno? So inilayo ni Satanas si Eva dun sa isang puno lang at lahat ng bunga ng lahat ng punong pwedeng maging pagkain ay pwede siyang pumitas. Kaya na-divert siya ng dyablo doon sa isang puno at nakalimutan niya na marami nga palang puno. So dahil nakuha ng dyablo ang atensyon, ipinakita niya. So ang unang ginagawa ng dyablo ay kunin ang atensyon at hihiwalay sa Diyos. Hello? So once na ang isang lalaki o babae, ang isipan ay humiwalay na sa Diyos, makikinig na siya sa evil suggestion. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Ngayon po ay nakikita ninyo ang update or progress ng ating pong Prayer Mountain Building Project sa Tayabas, Quezon. Napakalaki pa po ng ating pong kailangang halaga para matapos o makumpleto ang proyektong ito. At ang ating paniniwala sa Diyos ay walang imposible. Kaya kailangan po namin ng inyong panalangin at dagiang pagsuporta sa proyektong ito. Ano man ang halaga,
magkano man ito. Ang mahalaga, tayo nagkakaisa na ito ay gawain ng Diyos at layunin ng Panginoon na maitaguyod ang 2,000 mananalangin na dadako sa lugar na ito at lahat ng inyong mga prayer request at kahilingan ay tutugunin at sasagutin ng ating Panginoon. Kaya halika na, makipag-participate, makipag-coordinate. Nakikita niyo po ang mga detalye kung paano ninyo maipapadala ang inyong mga kaloob. Sa ngayon, maraming salamat sa pagtugon ninyo sa hamong ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Tingnan mo nga. Ayan. So, ang unang kanyang aatakihin ay imagination, the mind. Tingnan mo nga, ang ganda ng bunga. Hindi yan makakamatay. Tingnan mo. At nahikayat ang kanyang mata, the lust of the eyes. The pride of life. Dahil ang pandaraya ng dyablo ay likhain sa isipan ng isang tao na magiging kang katulad ng Diyos. That is pride of life. Hello? At pagkatapos, ang pangatlong gagawin ni Satanas, through his enticing word, deceptive word, kanyang lilikhain ang isang larawan sa isipan ng kanyang tinutukso. Kaya ipinagbawal ng Diyos yan dahil magiging kang katulad ng Diyos. So nawala na po siya ng proteksyon dahil hindi naman pala siya mamamatay at magiging pa siyang katulad ng Diyos, ay di kainin na. Hello? Kaya po nahulog ang dalawa sa kasalanan. At kung titingnan po natin sa Matthew 4, bago po iniharap ang Panginoon, ito po'y background lang at alam kong alam mo na, sa Matthew 4 at sa Luke chapter 4,
makikita po natin na si Hesus Kristo'y puspos ng Espiritu at dinala siya ng banal na Espiritu. So the Holy Spirit led Jesus to the mount, to the wilderness to be tempted. So kapag ikaw po ay puspos ng Espiritu, dadalhin ka doon sa pagsubok. Kaya huwag kang iiyak-iyak na, bakit ba nangyayari ito kung kailan pa ako dumalo sa revival? Paano? Puspos ka na ng Espiritu. Yung Espiritu na ang tatrabaho sa iyo para mapagtagumpayan mo ang mga pagsubok. Ano bang gawain ng banal na Espiritu? Di magtagumpay. Nakukuha niyo po? Kaya nga ang sabi ng dyablo, kung talagang ikay anak ng Diyos, again, he started the conversation with a question. Talaga bang? Ito po, kung ano ang ginawa niya sa Eden, kung ano ang ginawa niya doon sa Mount of Temptation, gagawin din niya sa bawat isa sa atin. Talaga bang tama ang pagiging born again? Tingnan mo si Pacquiao natalo. Hello? Talaga bang tama ang pagiging born again mula nung mag-born again ka? Nawalan ka ng trabaho. Nais kong ipaunawa sa inyo na ang ating paglapit sa Diyos ay hindi para magkatrabaho. Ang paglapit natin sa Diyos ay hindi para gumaling sa sakit. Ang paglapit natin sa Diyos ay dahil sa Diyos mismo. Oh, purihin ang Panginoon. Nakukuha niyo po? Minsan nangangaral ang isang dakilang ibanghilista sa kanyang simbahan. At isang araw na taglamig, ang sabi nung matipunon niyang intercessor na matandang babae, sabi niya, Reverend, mula ngayon, hindi ko na tatawagan ng Diyos. At napamulagat siya, bagong aral ito. Hindi na ako hihingi ng tulong sa Diyos. Ba, ibang aral ito. At ang sabi niya, ano naman ang kapaliwanagan mo dyan? Anong dahilan hindi ka natatawag sa Diyos? Sapagkat ang aking pagtawag noon ay hinihikayat ko ang Diyos na ako'y pagalingin. Hinihikayat ko ang Diyos na ako'y tustusan. At napakabait ng Diyos dahil ako'y dinirinig pero hanggang ngayon ako'y bigo. At hinanap ko ang dahilan. At ito ang natuklasan ko. Be still and know that I am God. Kaya mula nung matutunan ko ang be still and know that He is God, lagi na akong nag-aabang ng kanyang sasabihin. Amen. Because I will instruct you. Kayo ay aking bibigyan ng mga lakarin. Kayo bibigyan ko ng mga tuntunin. Pag pinag-aralan mo po ang Book of Zephaniah, makikita mo ang dahilan kung bakit napahamak ang mga Israelita. Why? Dahil hindi sila sumasangguni sa Diyos, hindi nila hinahanap ang Diyos ng buong katotohanan. Kaya kung ibig mong maranasan ang tunay na revive na buhay, pakinggan mo ang Diyos kung ano ang kanyang sasabihin. Pakinggan mo ang Diyos kung ano ang kanyang gagawin para pag may mag-uutos sa iyo ng salungat doon sa iyong narinig at salungat sa Biblia, hindi ka susunod. Kaya hindi ka malilinlang. Kaya unawain po nating mabuti ang labanan unay sa isipan. The same way ang approach ng dyablo, argument, question. Para tingnan kung gaano katatag ang iyong pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan ng salita. Ito po ang sasabihin ko sa inyo, wala kang talo. Sabihin mo sa iyong katabi, wala kang talo. Pero magsanay ka po sa Biblia. Alam mo, kapag ikaw po ay sanay sa salita ng Diyos, hindi ka po ma-hold up. Hindi ka po mapaglalalangan. You know why? Dahil ang iyo pong puso't isipan has a laser-like
penetrating look. Alam niyo yung laser? Yun pong laser ay isang instrumento na naglalagos. At meron ka nun. Kung ikaw lamang ay magsasanay na masabik sa salita ng Diyos. Lahat po tayo ay may pagsubok. Dumaraan sa ating buhay pag minsan na nangihina ang ating katawan. And that's all right. That's okay. So if you are maturing, maunawaan mo kung bakit nasasabi kong that's all right. Doon po sa isang mensahe natin, isang gabi, yung breeding ground for miracles. Yung lugar na kung saan nagsisimula ang himala, yun po ay sa mga pagsubok. At kung sisimulan mo ang pagharap sa pagsubok na may kagalakan, ito po ang sasabihin ko sa inyo, ang kagalakan po ay hindi mo ginagawa. Kusa po itong dumadaloy sapagkat ang galak ay bunga ng banal na Espiritu. Kaya ano ang gagawin natin? Di magpakaalab ka sa banal na Espiritu. Paano ba ang pagiging maalab sa banal na Espiritu? Di umawit ka ng umawit kahit desintonado ka. Kung saliwa ang boses mo, tulain mo na lang. Amen? So dumaan ka sa mga salmo. Dahil ang Book of Psalms is about relationship and fellowship and communion with God. Basahin mo ng basahin ng Salmo. Go through the Psalms. Dahil side by side, kailangan maging maunlad ka sa salita ng Diyos. And then sa relasyon sa tao, go to the Book of Proverbs, Ecclesiastes. At sa relasyon naman sa asawa at sa mga mahal sa buhay, go to the Book of the Song of Solomon. At kung gusto mo naman kung paano ka magiging makapangyarihang gamit ng Diyos, go to the Book of the Prophets. Tatalas ang iyong pangunawa. At kung ibig mo naman na ma-enjoy ang iyong buhay, go to the Gospel. At makikita mo na napakaganda po ng iyong pananampalataya, napakaganda ng aking pananampalataya. At pag uwi mo sa bahay, talagang revive ka na sapagkat hindi na yung dating bahay ang iyong dadatnan sapagkat nabago na ang iyong pananaw, nabago na ang iyong isipan. Ang pananaw mo na ay ang pananaw ng Diyos at yung bahay mo kahit na ito ay marumi, ito ay parang langit na sapagkat ang sabi ng Biblia at ang model prayer, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. So yung bahay mo kahit maliit yan ay magiging langit sapagkat ang kaharian ng Diyos ay dumating sa iyong puso. Sino ba ang yayaman? Di yung pulubi. Yung mayaman, hindi na yan nagnanais maging mayaman dahil nasa kanilang kamay na ang pagyaman. Pero ang magiging matibay at matatag pag yumaman ay ang mga taong puspos ng banal na Espiritu. Sapagkat ang kayamanan ay ibibigay sa mga tao. If God can pass it through you, then God will give provision for your life. Nakukuha niyo po. Kaya nga itong mga kamay na ito, daanan lang ng salapi. Para ito ay magpatuloy sa pagliligtas ng kaluluwa. Kaya kailangan ang pasanin ng Diyos. May pasanin ba ang Diyos? Meron po. And what is the burden of the Lord? Na ang buo mong sambahay ay maglingkod sa Kanya. What is the burden of the Lord na ang mga kapitbahay may makita si Kristo sa iyong buhay? What is the burden of the Lord na yung mga lasenggo ay makakita ng liwanag na hindi nga pala mabuti ang paglalasing? Let that mighty power of revelation flow through you. At ako po'y naniniwala, ngayon ang gabi na kung saan ikaw po ay tunay na magiging malaya. Ang iyong isipan ay kailangan magbago. Amen? Ang iyong espiritu ay kailangan magkaroon ng reformation and your soul transformation. Pag na-reform po ang iyong espiritu, and what is reformation? Doon lang sa prefix na re. Ano po ang ibig sabihin ng re? Ibig sabihin, yung kaninang binanggit ni Pastor Dexter na inayos ang templo. Ibig sabihin, pag sinabing reformation,
Halimbawa, yung salaset ay nasa kubeta. Hindi tama, ano po? So, ipoform mo yun ng tama. Kaya reformation, pag pumasok ka sa iyong bahay, iyong isasaayos yung iyong mga appliances. Yung iyong salasalabat na mga electrical connection, aayusin mo. Yung mga iyong charger, bibilutin mo at hindi nakahampalang. Hello? May pagsasaayos. Amen? Hallelujah! So, atin pong unawain na ang ating espiritu ay kailangan ilagay natin sa kaayusan. Ang ating espiritu ang gagamitin ng banal na espiritu para matukoy mo ang mga bagay na nakapipigati sa Kanya. Kaya kung mapapansin natin, bakit may mga taong humahadlang sa iyong pagdalo sa gawain ng Diyos? Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Kapag hindi mo lalabanan ang hadlang, you have to decide sternly. Kailangang manindigan ka ng mahigpit at seryoso. There will be people who will intimidate you. At ang pinakamatindi pong intimidation ay ang mismong iyong mahal sa buhay at kamag-anak. Salamat at ako ay may mga mahal sa buhay na ako pa ang itinutulak sa gawain. Why? Because of the power of the flowing wisdom and revelation of the Holy Spirit. At bakit naman sila hindi na nagiging hadlang? Sapagkat nakita nila, binuksan ng banal na Espiritu ang kanilang puso't isipan na napakaganda ng gawain ng paglilingkod sa Panginoon. Not with respect to material gain. Higit pong mahalaga yung kapayapaan. Higit pong mahalaga ay yung maganda at maayos na pagsasama. Yung pagharap sa mga suliranin at krisis na nagkakapit kamay at nagpapanalanginan. Doon mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos at kapag ikay may karanasan sa kapangyarihan ng Diyos, wala nang magiging imposible sa iyo. Kahit anong laki ng krisis na darating, ikaw ay gagawa uli nung iyong ginawa. Ikaw ay muling mananalangin at kayo sa inyong sambahayan ang magkakapit kamay. Oh, purihin ang Panginoon. You are a powerhouse by yourself. Kaya nga, ang kaaway ay galit na galit sa bawat isa sa atin sapagkat alam niya, pag natuto kang manalangin at alam ng Diyos ang paraan para ikay maging mabagsik sa panalangin at ito ay pagsubok, walang ibang kasangkapan. Nakukuha niyo po. At ang unang paraan para hindi ka marindi ng pagsubok ay pananahimik. Be still and know that He is God. Ang isang hindi nalululun ng kumunoy ay ang taong hindi gumagalaw. Dahil kapag gumalaw, nagkaroon ng suction pressure. Ang kumunoy po ay may suction pressure na pag nagkaroon ng kaunting hangin, lulubog yung tao. Pero ang matalino, nakakapaghintay ng saklolo. Eh kung kayo may problema, decide on nothing. Nothing. Think on nothing. Help will come. Tingnan mo po, ang nakakamatay po ay yung sudden fear. Ano ang karaniwang naiisip ng tao? Sumakit ang dibdib. Oh, ano ang uyang naiisip agad? Lung cancer, sakit sa puso, at kung ano-ano. Eh, yung pala kaya sumakit ang dibdib dahil nung matulog ay nakataob. Naipit lang pala ang ugat. Pero dahil naging self-doctor, diniagnose yung kanyang pakiramdam, at meron pang nabilin libro about dun sa ganong area. At siyempre, yung libro ay magsasabi ng general thing tungkol dun sa ganong mga simptomas. Kaya pag ikaw ay nabuhay sa simptomas, magiging kang katulad ni Tomas.
pag-aalinlanganan mo ang Diyos. Sa bagay, ang sabi nga ng Panginoon, "Come unto me, all of you who are weary and are heavily laden, and I will give you rest." So, tulog lang po yan. Nakukuha nyo? So, ano ang gagawin natin pag nakadarama tayo na parang mamamatay na tayo? Alam mo, hindi dapat katakutan ng kamatayan dahil yun ang pintuan sa pagpunta sa Panginoon. Nakukuha niyo po? Bakit? Galing ka na ba ron, Pastor? Sabi ng Biblia. Ang ating pinag-uusapan ay ang sabi ng Biblia. Kaya nga, unawain mong mabuti, magsanay tayo na laging ang ating tiwala at pag-asa ay Diyos. Takutan lang po ang digmaan. Takutan lamang po ang labanan. Kaya kung iyo pong sisiya sa atin yung Mount of Temptation, ang sabi po doon sa Matthew 1, sa Matthew 4, kung titingnan po natin sa verse 1, ating silipin sandali. "Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil." So, sino ang nagdala sa Panginoon doon sa wilderness? Sino ang nagdala sa Kanya? Ang banal na Espiritu. Tingnan naman natin sa verse 6. "And say it unto him, if thou be the Son of God." Tingnan mo po yung argument. Kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, "If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give His angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dust thy foot against a stone." Ano naman ang sagot ng Panginoon? Sa verse 7, Jesus said unto him, "It is written again." So ano po ang labanan? Kung ano ang nakasulat. Kaya kailangan ang Biblia mo ay iyo pong gamit lagi. Ito po'y ating manual for warfare and for blessing. It is written again, "Thou shalt not tempt the Lord thy God." Verse 8, "Again the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them." Balik natin sa verse 1. Verse 1, Matthew 4:1, "Then was Jesus led up of the Spirit." Then ibalik natin sa verse 9. Sa verse 8, "Again the devil taketh him up." Doon po sa verse 1, the Holy Spirit led him into the wilderness to be tempted. Dito naman, the devil take. Ano po ang... So, the Holy Spirit is not forcing Himself. So, hindi po nagdudumina ang banal na Espiritu. Siya po ay nangunguna. Ano po ang ibig sabihin ng nangunguna? Di siyang nasa unahan. Hello? So pagdaan natin sa pagsubok, nandun ang banal na Espiritu, mismo doon sa pagsubok. At ano ang kanyang ginagawa? Tinitingnan niya, so this is practical training. OJT ito. Tinitingnan niya kung may salita ka ng Diyos. So sino ang nag-lead kay Jesus? Ang banal na Espiritu. Bakit? Para siya ay sanayin sa pakikipaglaban. So sa ating mga pagsubok, andyan ang banal na Espiritu nagmamatsyag. At pag hindi na natin kaya, tayo ay kanyang iaangat. Amen? Hallelujah! Dahil hindi tayo susubukin ng higit sa ating makakayanan. 1 Corinthians 10:13. Nakukuha niyo po, hindi ka susubukin ng hindi mo kaya. Kaya yung pagsubok mong dinaraanan ngayon, sabihin mo, kaya ko. Hindi mo palang natutuklasan yung kapangyarihang nasa iyo. Matagal nang nasa iyo yung kapangyarihan, kaya the power that is at work in you will be the power that will give you deliverance, will be the power that give you breakthroughs. Nasa iyo po yun.
Kaya mapapansin natin na ikaw ay laging laman ng mga gawain ng Diyos. Mapapansin natin na ikaw ay laging nagbabasa ng Biblia. Mapapansin natin na ikaw ay laging nananalangin. At maaaring sabihin mo, hindi yata ikaw gumagaling. Maaaring sabihin mo, hindi yata nalulutas ang iyong suliranin sa pananalapi. Eh, bakit buhay ka pa ngayon? Ang ibig sabihin ng Diyos ang may control ng ating buhay. Kahit naaantala at nababalam ang kagalingan, kahit naaantala at nababalam ang pagtustos ng pinansyal, ang Diyos pa rin ang masusunod, hindi tayo. Amen. So once we see the perspective of God, once we see the viewpoint of God, magkakaroon tayo ng kaibang katapangan at sasabihin natin, Diyos ko, ikaw na nga ang masusunod mula ngayon. At sa sandaling sabihin mong ikaw na ang masusunod, magugulat ka. Yung hinihintay mo ng 10 taon, bigla na lamang matutupad. Yung hinihintay mo ng mahabang panahon, bigla na lamang matutupad. At sasabihin mo, I stand in awe of you. Hahanga ka sa Diyos. Sapagkat pinarangalan ng Diyos ang paghihintay natin ng 25 taon. Hindi po nakakalimutan ito ng Diyos. Kaya nga sabi ni King Hezekiah, remember that I serve you faithfully. Alam mo, kaya ka narito, tapat ka kasi sa Diyos. Ang papatotoo ko po ito, tungkol po ito sa husband ko. Kasi before po siya umalis, nagkaroon po ng finding sa kanya na meron siya ng bloody stone sa kidney. Ang sabi po sa kanya ng doktor, hindi ka makakasakay, Mr. Cameros, kasi hindi kami nagbibigay ng merong karamdaman ng isang tao para makasakay sa barko kasi pananagutan ka namin. So, hindi ka namin ipipit to work, sabi niya ganon. So, mag-take ka ng gamot for 1 month, sabi niya ganon, para malaman natin kung ano yung magiging kondisyon mo. Ngayon po pumayag kami sa doktor, sabi niya, i-take mo yan good for 1 month. Di nag-check up na po kami, ganun pala ang doktor dyan sa Chinese hospital. Saglit na saglit lang po, nakakausap ang mister ko, sabi niya, o sige, okay na. Sabi ko, magkano babayaran? Saglit na saglit lang naman tayo. O 500 lang. Ganun lang yung kadali. Hindi mo pa natatanong yung ibang dapat itanong. Sabi ng mister ko, hayaan mo na. Sabi niya ganun, basta mag-pray na lang tayo kasi hindi ako makakasakay. Sabi ko, hindi pa hihintulutan ng Diyos na hindi ka makasakay. Kasi tayo yung, tawag dito, supporter tayo ng radio. Paano yan? Sabi ko, mag-pray na lang tayo dahil kailangan na sumakay ka. Sabi niya, parang pinagtatabuyan mo yata ako. Sabi ko, hindi naman. Siyempre, ayoko talaga maputol yung pagsusupporter namin una-una sa radio po dahil doon kami pinaunlad ng Panginoon sa pagsusupporter namin sa radio. Pangalawa po, sinunod namin yung gusto ng Panginoon, ng gusto ng doktor na i-take namin yung gamot, take niya yung gamot. After 1 month na pagtitake niya, sabi niya, kailangan magpa-ultrasound na ako. Sabi niya ganoon sa akin. Sabi ko, teka muna. Pumunta muna tayo sa kay pastor para bago tayo dumaretso doon. Kinabukasan, kasi po schedule siya ng Monday. Sunday, pumunta po kami dito. Magpapapray tayo, mami. Total, nag-devotion din naman tayo. Pero mahalaga, humingi tayo ng prayer sa kanila dahil importante na maklear ako. Kung hindi ako makaklear, mapipilitan tayo na mapa-laser ako. Sabi ko, magkano naman yung halaga hinihingi sa atin? Narinig mo, sabi niya, mag-prepare tayo ng 70 to 80,000. Sabi niya gano'n. Sabi ko, Diyos ko, meron man ako, pero hindi ko pahintulutan na, wag niyo pong pahintulutan na ma-laser ang husband ko kasi, alam mo naman, Lord, di ba, supporter mo kami, unang-una, ginagamit mo yung buhay namin para dito sa gawain mo din. Sabi ko po di nagdi-devotion po kami, 1 month. Tapos, after na noon, dumating nga po kami dito, si Pastor Dexter ang naandito. Sabi ko, wala si Pastor Greg, sa kanya na rin natin iwanan yung supporter namin sa radio. Tapos nagpa-pray po kami kay Pastor Dex. Umuwi na kami noon, tapos kinabukasan, bago rin kami po umalis, nag-pray pa rin po kami. Tapos sinalang na siya doon sa ultrasound. Ako po, hindi na ako pumasok sa loob, basta lumabas na lang ako, doon na lang po ako nagpe-pray. Sabi ko, Panginoon, tulungan niyo po yung husband ko na walang makita o maklear po yung ultrasound niya. Dahil pagka nakita pa po yun,
malamang po wala kayong magagawa kundi sumunod kami doon sa gusto ng doktor na i-laser siya. So, ang nangyari po, napakatagal, siguro po kulang-kulang 1 oras na inaano siya ng doktor, inu-ultrasound. Sabi ng doktora, sabi niya, Mister, wala talaga akong makita eh. Sabi niya gano'n. Sabi ng mister ko, doktora, tignan niyo pong mabuti kasi yung doktor doon, ayaw rin po niya maniwala na wala na yung parang ano lang naman po yung maliit. Sabi ng nag-ultra, Mister, talagang wala akong makita. Sabi niya, wala talaga po akong makita. Pwede na po kayong tumayo. Sabi niya gano'n. Di tumayo na po yung husband ko. Di, kumuha po kami ng number doon sa doktor na siyang tumitingin. Di, dumating na po yung time na kakausapin niya na yung doktor. Sabi niya po sa mister ko, Mr. Cameros, nakapag-prepare ka na ba ng 70 to 80,000? Sabi ko sa mister ko, ano ka ba? Sabi ko, sabihin mo, walang makita sa ultra. Ba't tayo ka magsalita? Sabi ko, gusto mo magbabayad tayo? Hindi, ayaan mo muna yung doktor kasi pinipilit niya yung kanya eh. Magsasalita na ako, sabi nga ng mister ko. Hindi, sabi niya po, pagdating doon, sabi ng doktor, Mr. Cameros, ano ba, willing ka ba? Kasi hindi talaga ako magpipit to work sa'yo hanggang naandyan yung kidney stone mo. Sabi niya gano'n. Sabi niya po nung malaong sabi niya sa doktor, Dok, wala po talagang makita yung nag-ultrasound sa akin, wala pong bato sa akin. Hindi, eto eh. Sabi niya, Dok, nagpa-ultra na po akong panibago, yung result na andoon po hindi namin nakukuha. So, talagang iginigit niya po na merong kidney sa bato ang husband ko. Ngayon po, tinawagan niya po yung nag-ultra. Sabi niya, yung kay Mr. Cameros na result na andyan na ba? Sabi niya, meron na po, Dok. Wala po, clear. Sabi ko parang ganon. Mr. Cameros, wala na raw eh. Sabi ko, napasigaw po Mr. ko, praise the Lord! Sabi ng ganon ng Mr. ko. Kaya po, purihin ng Panginoon, hindi niya po pinahintulutan na kami mag-prepare ng ganong kalaking halaga. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay namin. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministries. At ang bawat isa ay makaranas ng tunay na kalayaan sa pagkatuto ng lahat sa salita. Sa iyo ang kalwalhatian, ang kapuspusan ng Espiritu ay dumaloy. Sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Hallelujah! So sabihin mo sa 12 kapatid, eto na. Hallelujah. Praise God. Eto na. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Unang-una, do not be at ease in Zion. Huwag ka pong mananatiling nasa complacency. Sa bawat tagumpay, may kasunod na higit na mas malaking tagumpay. Amen? So, huwag ka pong masisiyahan. Be satisfied and then be dissatisfied. Be content and then be discontented. Lagi pong ganyan dahil ito po ay patuloy na laging merong ginagawang dakila at higit na mas malaki kaysa dati ang Panginoon. Kaya ang titulo po ng mensahe, basahin natin, overwhelmed but empowered. So pansinin po natin yung overwhelmed yun po ay
hindi kayang maunawaan kung ano ang gagawin sa nasa kaharapan niyang problema. Pag sinabi pong overwhelmed ay sigurado ang pagkabigo. Litong-lito at hirap na hirap ang kalooban. At pansinin po natin, yun pong but ang napakalaking salita dito. Maaaring ikaw ay matagal nang may dinaramdam. Maaaring ikaw ay matagal nang pinoproblema mo ang iyong pamilya. Maaaring ikaw ay merong sinasariling kabigatan sa iyong puso na hindi mo maisiwalat sapagkat ang akala mo walang makauunawa sa iyo. Subalit nais kong ipaunawa sa inyong gabi, kahit ikaw ay parang nasa dulo na ng iyong lubid, kahit ang ilalim ay nabutas na, nais kong ipaunawa sa iyo, there will be an empowerment. Magkakaroon po ng kakaibang kapangyarihan at nagsisimula ang kapangyarihan. You have to be empowered inside so that you will be invincible inside, so that you will not be hindered outside. Kaya ang atin pong palalakasin ay ang ating loob. So if your mind is under your control, wala pong taong makakakontrol sa iyo. Sapagkat hindi ka madadala ng pabago-bagong isipan. So control your mind and you control your destiny. Iyo pong gawing mapangasiwaan mo ang iyong isipan. So how to control a mind? Paano mo makokontrol ang isang isipan? Sa Isaiah, ito po ang pinakang teksto, Isaiah 40 mula sa verse 28. Nais kong inyong maunawaan na kailangan ng bawat isa sa atin ng Diyos. Sabihin mo sa iyong sarili, kailangan ko ang Diyos. At napakaganda po nito, mga katanungan nito. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainted not, neither is weary. There is no searching of His understanding. Kaya meron pong 4 na katotohanang ibig kong inyong makamit sa pinakang tampok na bahagi ng ating 6 na oras na ating pagsasama-sama. Una, that we are saved not by achieving but by believing. Yun po ang unang-una. We were saved by believing, not by achieving. Nang ibig sabihin, hindi sa gawa ko kaya ako'y naligtas at hindi rin sa gawa mo kaya ka naligtas. Hindi sa magandang ugali kaya tayo ay naligtas, tayo po'y naligtas sapagkat sumampalataya tayo kay Jesus. Kaya nga ating unawain, doon sa unang katanungan, hindi mo ba nalaman o nalalaman? Hindi mo ba narinig? Atin pong unawain na ang pagkatuto ay sang-ayon sa pagkarinig. That faith come by hearing and hearing by the Word of God. That man shall not live on bread alone. What does it profit a man to gain the whole world but suffer the loss of his own soul? Kaya nga, kung ating unawain, kailangang makilala natin ang mahalagang katotohanan that the everlasting God, ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may likha ng buong lupa. At ang nais kong inyong makita para hindi kayo manghina, para hindi kayo mapagod at hindi kayo manawa. So the Lord God, the Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. Hindi siya nanghina at hindi siya napagod. There is no searching of His understanding. So, ang Diyos po ay may 3 omni. All-powerful, all-knowing, all-present. So, yung omni po ay all,
omnipotent, omnipresent, omniscient. Yun po yung pagkakakilanlan sa tunay na Diyos. Siya po ay nasa lahat ng dako, alam niya ang lahat. At siya po ay makapangyarihan. Siya ang buong kapangyarihan ay nasa Kanya. Ito po, ang pagkapagod po ng tao ay hindi sa paglalaba. Ang tao po ay hindi napapagod dahil marami siyang ginawa sa opisina. Dahil kapag napagod ka po, ikaw po ay tumulog lang at pag nagising ka, malakas ka na uli. Pero ang napakasaklap na pagkapagod ay sa isipan. Kahit itulog mo yan, kahit kumain ka pa ng masarap na pagkain, paggising mo, ikaw ay pagod pa rin. Why? Dahil po, dun sa hindi mo alam kung ano ang gagawin mo sa iyong dinaraan ng problema. Kaya nakakapagod po dahil hindi natin alam kung ano ang ating solusyong gagawin. Nakukuha niyo po? Ang Diyos, kaya hindi siya napapagod. Alam niya ang nakaraan, alam niya ang kasalukuyan, alam niya ang hinaharap. Kaya wala siyang pagod dahil Lunes alam niya ang mangyayari hanggang Linggo. Pero tayo, it is a big question mark. Kaya dahil hindi natin alam kung magtatagumpay yung ating puhunan, kaya tayo hindi mapakali, hindi tayo makatulog. Hindi natin alam kung magbabayad yung matalik nating kaibigan. Kaya tayo ay hindi mapalagay. At tayo ay nanghihina. Lalo na, kailangan mo ng pambayad at sabi nung sinisingil mo, pwede bang next year na? So, ikaw po'y nanghihina. Pero kung alam mong hindi siya makakabayad, hindi mo siya bibigyan ng produkto. Amen? Kaya nga ating unawain, ang higit na mahalagang katotohanan dahil ngayong gabi, you will be emancipated. You shall be freed by believing. Ikaw po'y lalaya dun sa iyong kinatatakutan. Ikaw po'y lalaya dun sa pinangangambahan mo kung ikaw ay sasampalataya ngayong sandaling ito. Amen. At kanino ka sasampalataya? Who is the object of your faith and belief? The everlasting God. The Lord, the Creator of the ends of the earth. Nang ibig sabihin, ililipat mo ang tiwala ay sa Diyos sapagkat sa Kanya na lumikha ng lupa, kaya niyang ikaw ay isalba, kaya niyang ikaw ay iligtas, kaya niyang ikaw ay tulungan, kaya niyang ikaw pagalingin. Amen. Glory. So, this moment is the exact hour of your deliverance. Itong sandaling ito ang eksaktong oras ng iyong kalayaan. Hallelujah! Hallelujah! Walang pinakamagandang tao na maligaya, kundi yung isang nakulong ng 20 taon na lumaya. Amen po ba? Walang pinakamaligayang mga tao, kundi ang mga pinalaya sa hapon. Amen? Hindi pa ako tao noon, iniisip pa lang ako ng tatay at nanay ko. Pero nais kong ipaunawa sa bawat may pandinig na ngayong sandaling ito, deliverance is yours. Amen. Pag sinabing deliverance, it is to be received. Amen, Amen po ba? Deliverance. So, yun po ay pagliligtas for 450 years. Before that 450 years, ang balita, kaya natagalan nila ang bondage of slavery sa Ehipto dahil pinalutang ng Diyos. Because God will guide us through prophecy. May darating na deliverer. Kaya't nagpasalit-saling labi yun, there will be a deliverer coming. Kaya pagkatapos mo ng Egyptian bondage, yun po'y nagtuloy-tuloy that there is a Messiah coming. Kaya ang turo ni Moses, ang turo ng mga propeta is about the Messiah coming after 450
83 years mula sa ipinahayag ni Daniel sa chapter 9, natupad po ito ng ang Panginoong Hesukristo ay mag-anunsyo ng kanyang paglilingkod. Yun po yung exact fulfillment. Kaya tayo po ay magkakasama ngayon because there is a prophecy that will be fulfilled. This 12-12-12. And it will be good. Dahil prophetic fulfillment will always be good. It will not happen tomorrow, it will happen today as you believe. Amen? It will happen today as you believe. At ano ang iyong gagawin? Ang gagawin mo lang ay maniwala. At huwag kang mag-aalinlangan. Pag nakarinig ka, may nangyari ba sa inyo sa revival? Aba, meron. Ganon dapat ang iyong patutuo. Because we are saved by hope. Because faith is trusting, expectant of what you believe. Nakukuha niyo? Ipinaglilihip po ang pangarap. Kaya kung kayo naniniwala na mababayaran mo ang iyong pagkakautang, kahit ilang milyon yan, mababayaran mo yan. May isang pinatawag ako at kami ay nagtagpo kasama ang kanyang kapitbahay na nahamon din dahil sa revival, naka-foreclose na yung kanyang house in lot at kailangan niya ang 1 million na mahigit. At dito sa revival, siya ay naniwala. At siya walang ganong kalaking halaga. Tapos ang kanya pang anak ay special child. Tapos siya pa ay nagpapaaral at siya ay may cancer. At dahil pinaniwalaan niya yung exact time ng paggawa ng Diyos sa kanya, healed of cancer siya at may nagbigay sa kanya ng mahigit na 1 milyon, natubos niya yung house in lot. And then lately, nagkita kami sa isang grocery o supermarket. At ako ay bibili nung ipinabibili sa akin ng aking asawa. At ako'y nakasalubong niya at ang sabi niya, Pastor, nakikinig kami, nanonood sa Channel 33. Oh, ito ang panggasolina mo. Totally freed because, kaya ang tanong kong una, are we saved by believing or achieving? Believing. Ang gusto ko lamang po sa inyo, matapang kahit malakas ang boses. Ikaw ba'y naligtas dahil sa iyong ginawa o dahil sa iyong pananampalataya? Ayun, tatagalugin lang pala. Amen. Dahil pag minsan nahihiya tayong mag-English, ano po? Eh paano yan? Dadaling ka ng Diyos sa iba't ibang bansa sa buong daigdig. Kaya magsanay ka ng mag-English. Amen. Ikaw ba naniniwala na gamit ka ng Diyos? Amen. Ayan, ang gusto ng Panginoon, malalakas na boses. O purihin ng Panginoon. Ngayon, kung aantukin ka, mamaya na pagdating mo sa bahay. Amen. So, sa verse 29, ano po, He giveth power to the faint. So, sino ang binibigyan niya ng kapangyarihan? Sino ang binibigyan niya ng kapangyarihan? Yung mahina. Sino ang mahina? Tayong lahat. Dahil hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan. Sino rito ang may alam na may mangyayari sa kinabukasan? Sino rito ang may alam na lilindol? Sino rito ang may alam na babaha? Wala po. Kaya tayo mahina. Kaya kailangan natin ng Diyos. Kaya kailangan natin ng banal na Espiritu. He giveth power to the faint and to them that have no might, He increaseth His strength. Binibigyan niya ng kapangyarihan ang mahina at silang walang lakas, binibigyan niya ng maraming kalakasan. Hallelujah. Amen. Kaya ngayon, I suggest na magsimula kayong maniwala na lahat ng narinig ninyo dito sa pulpitong ito ay mangyayari sapagkat pinaniwalaan mo. Believe and you will receive. Confess and you will achieve. Kaya nga unawain mong mabuti. What you believe that you declare will manifest. Ang anumang iyong sinampalatayanan na iyong ipinapahayag ng paulit-ulit, mangyayari. Amen. Hallelujah.
I keep on declaring, I keep on prophesying to myself. At ngayon, isa-isang nangyayari yung sinasabi ko sa aking sarili at yun ay salita ng Diyos. Kaya nga ating unawain, meron lamang po na pagbabagong dapat tayong gawin sa ating sarili at sa ating buong buhay. Magtiwala ka ng hustuhan sa Diyos. Magsanay kang nagtitiwala sa Diyos at umaasa sa Diyos. Pag inaalaala ko ang aking mga pinaniwalaan, kung isa-isahin ko po yun, nagsimula yun ay sa pangarap. Atin pong pansinin, your mind is very powerful. In your mind is imagination. In your mind is the ability to see vision. Amen po ba? Kaya ang iyo pong isipan ay merong imahinasyon, image, and then vision. At kung ikaw ay magsasanay na paulit-ulit na iyong ipinapahayag ang mga pangako ng Diyos sa iyong sarili. Ako'y laging humaharap sa salamin at ipinapahayag ko yung aking natatanggap na sa ngayon. For so many years, I keep on declaring. I keep on prophesying to myself what God told me that He will do. Hindi ko po pinag-aalinlanganan ang salita ng Diyos. Kaya't ako ay tuloy-tuloy. At ito po ang nais kong inyong lakaran at tayuan. At ang dapat po nating gawin, that the power of God is in you. Nasa iyo po ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, lagi rin pong iyong tatandaan na mismong sa gitna ng marubdob na labanan, nandun ang iyong tagumpay. Huwag mo po yang kakalimutan. Kapag sobra na ang dilim at ang pinakamadilim sa buong magdamag ay ang between 4 and 5. Nandun po ang intenses of darkness. Doon po sa pagitan ng alas 4 at alas 5. Yun po yung panahon na matatapos na ang gabi at lilipat na sa sikat ng araw sa umaga. Alin po ang malakas ang puwersa? Ang lakas po ng puwersa ng eroplano ay sa take-off. At sa pagbaba po, dahan-dahan po na nagdidiminish yung speed. Ngayon natin pong unawain. Kung ikaw man ay nandun sa matitinding kinakaharap mong suliranin, basta laging alalahanin mo na ang Diyos ay nasa iyong panig. Na kay Jesucristo higit ka pa sa mananagumpay. Na ang iyong sitwasyon ay hindi gawa ng dyablo, ang iyong sitwasyon ay ipinahintulot ng Diyos para magamit mo ang lahat ng mga pangako niya at ito ay maisagawa mo sa iyong buhay. Ulitin kong muli, walang karapatan sa iyo si Satanas at ang buong impyerno. Walang karapatan. Hindi sila makakapanghimasok sa inyo hanggat hindi siya pinahihintulutan ng may-ari sa iyo. Merong may-ari sa iyo. Sabihin mo, merong may-ari sa akin. Because you are not your own. You are the property and I am the property of Jesus Christ. Kaya kahit ang akala mo'y mamamatay ka na sa paninikip ng iyong dibdib at paninikip ng iyong wallet, huwag mong kalilimutan na yun ay paraan ng Diyos para ikaw ay matutong umasa, para ikaw ay matutong maingay na ipahayag ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos pag iyong pinahayag. There is a creative power when you speak the word because God used His word. It's not by might, it's not by power, it's by my spirit, saith the Lord. Ang linilikha ng Diyos ngayon ay yung mga taong nagtitiwala sa Diyos, hindi nagtitiwala sa kapwa-tao. Do not light an artificial fire and do not walk on the light of that artificial fire because I will be the one who will give you lights. As long as you are meek, as long as you are trusting me, as long as you rely on me, I will be your light, says the Lord. Amen. Kaya nga po ating unawain, paano ka magtatagumpay?
sa verse 30, even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. So maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod, maging ang mga batang kalalakihan, sila ay lubusang babagsak. Wow! Tiniyak dito ang kabiguan. Pero sa ikalawang bahagi, sa 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. So pansinin po natin ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Kaya unawain mong mabuti na ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, kaya kahit magpuyat tayo, ikay naririto. And that is a manifestation, that is an evidence that you trust God. And I believe, like I do, that you have no one in heaven but God, and you have no one beside here on earth but Him. Kaya ka narito, dahil tayo ay isang pinagtitiwalaan ng Diyos. Hindi mo makakasama ang mga walang tiwala sa Diyos. Kaya tiyak ko na tayong lahat ay may tiwala sa Diyos. Tiyak ko na tayong lahat ay may paniniwala sa Diyos. And the message is this, hallelujah. In the middle of your intenses of test and trial, number 1, do not limit your plans to your strength. Huwag kang magbabalak sang-ayon sa iyong lakas. Huwag mong titingnan ang iyong lakas. Magtiwala ka sa Diyos sapagkat ikay binigyan ng karunungan para ikaw ay ganap na samahan ng Diyos. Number 2, make plans equal to the strength of God, not yours. So gawin mo ang mga balak mo na kasing laki ng lakas ng Diyos. Amen po ba? Huwag kang titingin sa halaga. Ang tingnan mo sa Diyos, ang lahat ay maliit. Sa Diyos na may-ari at may likha ng lahat, kaya Kanyang tustusan, kaya Kanyang tulungan ora mismo. And then thirdly, let our vision be a challenge to God's resources, not ours. Hayaan natin ang ating pangitain ay hamon sa kayamanan ng Diyos, hindi sa ating kayamanan. Amen po ba? So harapin mo yung iyong suliranin. Kung yan ay sasalapi, harapin mo at sabihin mo, sa Diyos na pinagmumula ng lahat ng aking tulong, sa Diyos na pinanggagalingan ng aking kagalingan, ako'y magtitiwala at magpapatuloy sa pananampalataya at magpapatuloy sa kapayapaan. And then lastly, if we do the Word, the world will see that in our God, there is no end of His power. So makikita ng mga nasa paligid natin na ang Diyos nga pala ni sister, kahit pala ito ay ganitong parang lulugo-lugo, makapangyarihan pala ang kanyang Diyos. Amen. Sa ating kalungkutan, tayo ang huling hahalakhak sapagkat sa kanilang katuwaan, pagdating, laging tandaan mo po, pagdating ng sigwada ng buhay, bumabagsak ang mga hindi nagtitiwala sa Diyos at umaangat ang mga nagtitiwala sa Diyos. Amen. Sa panahon ng ating kasipayuan, laging bantayan mo, dobling kagalakan ang ibubuelta sa iyo ng Diyos. Sapagkat ikay nagpatuloy na sumampalataya. At ngayon, yung ating paniniwala, today is the day that you receive what you believe. Amen? Today is the exact hour and the right moment, the now moment of your deliverance. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Ngayon po ay nakikita ninyo ang update or progress ng ating pong Prayer Mountain Building Project sa Tayabas, Quezon,
Napakalaki pa po ng atin pong kailangang halaga para matapos o makumpleto ang proyektong ito. At ang ating paniniwala sa Diyos ay walang imposible. Kaya kailangan po namin ng inyong panalangin at dagliang pagsuporta sa proyektong ito. Ano man ang halaga, magkano man ito, ang mahalaga tayo nagkakaisa na ito ay gawain ng Diyos at layunin ng Panginoon na maitaguyod ang 2,000 mananalangin na dadako sa lugar na ito at lahat ng inyong mga prayer requests at kahilingan ay tutugunin at sasagutin ng ating Panginoon. Kaya halika na, makipag-participate, makipag-coordinate. Nakikita niyo po ang mga detalye kung paano ninyo maipapadala ang inyong mga kaloob. Sa ngayon, maraming salamat sa pagtugon ninyo sa hamong ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.